Pilit yung gumagapang, ngunit para bang may nakadaga na mabigat na bagay dito. Hanggang sa mapalugmok na lamang sa lupa yung unlauna habang humuhuni na para bang dumadaing. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Sa pagwasiwas naman ng kurkur ng mga kamay nito para sa nasaksakin si Dara ng matatalas nitong kuko. Kisap matang nawala si Dara sa harapan ng nilalang. Paglitaw niya noon sa likuran nito, agad niya itong sinugatan sa likod gamit ang matalas na karambita. At dahil sa baliko nitong talima, nagdulot yon ng malalim na hiwa sa likod nito. Napainat at napaatungal nun ang kurkura dahil sa kanyang ginawa. Kumuni naman noon ang kurkura bilang pagtawag nito sa alaga niyang unlauna. Ngunit pagkakita ng nilalang sa sitwasyon ng kanyang alaga, mabilis itong nagtungo doon at kaagarang tinulungan ang unlauna. Ngunit sa pagtapat ng kurkura kung saan naturo ang talim ng katana ni RM, napaluhod yun sa lupa. Habang lumilikha ng kakaibang tunog na parabang ito ay nahihirapan, maya-maya pa bumalik sa pagiging tao ang kurkura habang may sinasabing, "Pasensya na kung nagambala namin kayo, pero di nga ako nagkamali. May kakayahan kayong mag-asawa para kami ay tapusin. At di ako magsisisi kapag ito ay inyong ginawa dahil yun naman talaga ang pakay ko. Kaya kayo ang pinuntirya namin ng alaga ko. Nais na naming lisanin ang mundong ito na puno ng kasalanan. Sa totoo lang, nakakasawa ng gumawa ng karahasan. Nais na naming takasan ang kasamaan. At hayaan na lang na sunugin ang aming kaluluwa sa purgatorio." Wika ng kurkura. Nang marinig nilang mag-asawa ang sinabi nito, magkasabay nila itong nilapitan at nang akma ng tatagain ni Raymond ang kurkur sa leeg, pinigilan siya ni Dara. "Teka lang, mahal," salita ni Dara na bumalik sa normal. "Kung talagang totoo ang mga sinasabi mo, nais kong huwag mong isuko ang buhay mo sa amin. Marami ka pang maaaring gawin bilang mabuti. Kung tutuusin, di ka magdadalawang salita sa akin kung nais kitang tapusin. Pero sana nais kong pumanig ka sa amin. Nais kong pumanig ka sa amin ng asawa ko. Kaysa naman pumatay ka ng mga taong walang kalaban-laban sa iyo." Uwi ka ni Dara sa kurkura. "Mahal, sigurado ka ba?" Singit naman ni Raymond. Oo, mahal." Sige. Kung yan ang ninanais mo, Binibini, wala namang masama kung susunod ako sa mas nakatataas sa akin. Aasa kayong nandito lang kami ng unlaon sa paligid. Magbabantay kung sakali mang may mga kaaway kayong sasalakay." Huling tugon ng kurkura. Sa pagdaan nga ng gabing yun, sa isang iglap, ay nagkaroon ng kaalyado sina Dara. Dahil ang kurkur ay nanatiling malapit sa bakuran ng tahanan ni Dara. Kahit saan sila magpunta noon, lagi nila itong kasunod. At nang minsan nasa merkado silang mag-asawa habang nagtatrabaho, namataan ni Raymond at Dara ang mga agaras. At may bago ng kasama ang mga ito. Habang pinagmamasdan ni Dara ang mga ito, pansin niya na nawawalan ng buhay ang kapaligiran na nadaraanan ng mga ito. Napansin din niya na pulutong na ang mga agaras na yun.
at ang isang panauhing nakasuot ng purong itim, sa palagay niya ay isang babae. Nakita niyang tumigil ang mga ito bago pa man tuluyang pumasok ang mga ito sa merkado. Naramdaman niya nung uminit ang kanyang kwintas nang titigan siya ng babaeng nakasuot ng purong itim at may talukbong din. Ramdam niya ang galit sa titig nito. Ngunit di niya yun masyadong pinansin. Patuloy lang siya sa pagtatrabaho sa kadahilan ng napakarami ng bumibili sa kanilang tindahan ng araw na yun. Si Raymond naman ay napapansin niyang sumusulyap-sulyap sa kanya. Isang pahiwatig na may nakaabang sa kanilang panganib sa pangungusap ng kanyang mga mata. Pasimple namang lumapit sa kanya at kinausap siya ng kurkura. Binibining Dara, ano ang ginagawa ng mga agara sa ganitong klaseng mataong lugar? Batid ko ang galit ng mangkukusino na kasama nila sa pagtitig pa lamang niya sa iyo. Pasimpleng wika ng kurkura. Mangkukusino? Ano yun? Tugon ni Dara. Tsaka ako na ho sasabihin sa inyo pagka-uwi natin mamayang hapon. Sagot naman ng kurkura. Pero makalipas ang ilang minuto, umalis na ang mga agaras sa merkado. Napansin niya noon ang pagkabalisa ni Raymond habang nagtatrabaho. Lagi kasi niya itong napapansin na palingalinga sa paligid. At nang kinahapunan nga, agad siyang inaya ni Raymond na magmadali nang umuwi. Mahal, halika na. Kailangan na nating makauwi ng maaga. May nakaabang sa ating panganib at naiwan ko sa bayang Katana. Si Ordua, kasama siya ng mga agaras kanina na tumungo dito sa merkado. Hindi talaga sila titigil hanggat di nila ako nakukuha. Nababahalang wika ni Raymond. At habang papauwi sila, wala namang nangyaring kakaiba. Nang madaanan nila ang isang malaking puno ng kalumpang malapit sa kanilang tahanan, nakahinga sila ng maluwag. Nang makalampas na sila sa puno ng kalumpang, napansin ni Dara ang paghinto ng kurkura habang nakatingala sa puno ng kalumpang. Namumula ang mga mata nito at bahagyang umaangil. Manong, may problema ba? Tawag ni Dara sa kurkura habang sinisipat din ang puno ng kalumpang. Sa pagtawag na yun ni Dara, dumiretso na sa paglalakad ang kurkura. Pagkarating nila sa bahay, naupo sa labas ng tahanan nila ang kurkura habang nakamasid sa puno ng kalumpang. At nang punahin ito ni Raymond, nagulat na silang mag-asawa sa sinabi ng kurkura. Di nyo ba napapansin ang kakaiba sa punong yan? May isang mapanganib na nilalang ang naramdaman kong nakatira dyan. Malakas ito. At sa palagay ko, kahit pagtulungan namin ito ng unlaon, mahihirapan kaming ito ay kalabanin. Seryosong wika ng kurkura. Di ko mawari na kung bakit sa ganitong lugar may isang hamong nagtatago. Dagdag pa nito. Hamong? Patanong na salita ni Raymond. Oo, Ginoo. Ang mga hamong ay higit na mas malakas kaysa sa mga gabunan at maging sa aming mga kurkur. Di naman sila kumakain ng tao. Sa katunayan, kapwa nila aswang ang kanilang kinakain. Pero kahit ganon, nagbibigay pa rin ito ng salot kung saan ito nakatira. Dahil sa ang lahat ng taong napapadaan sa ilalim ng punong yan ay mamamatay sa di malamang sakit. Tugon ng kurkura. Ha? Bakit? Hindi naman kami nagkakasakit eh. Lagi kaming dumaraan dyan ng asawa ko. Sagot ni Raymond. Isa lang ho ang ibig sabihin noon. Kayang panlabanan ng bakod nyo sa katawan ang salot na dala ng hamong. Muling sagot ng kurkura. Matapos ng kanilang pag-uusap, sila namang mag-asawa ang nag-usap tungkol sa problemang kinakaharap nila. Mahal,
Anong gagawin natin? Mukhang di ka titigilan ng mga agaras na yan. Dapat na ba akong humingi ng tulong sa aking ama nang agarang matapos ang ating mga problema? Nababahalang wika ni Dara. Mahal, huwag kang mag-alala. Kaya natin to. Ano na lang sasabihin ni Itay Zed kung idudulog natin sa kanilang problema natin? Nais kong patunayan na kaya kitang protektahan at kaya kitang ipaglaban, ha? Malalampasan din natin to. Maalumanay na wika ni Raymond sabay yakap kay Dara. Matapos yun, agad na silang nagpahinga. Ngunit ilang oras pa lang ang nakakaraan. Naalimpungatan silang mag-asawa nang makarinig sila ng animoy mga hayop na naglalaban di malayo sa kanilang tahanan. Nang sumilip si Raymond sa siwang ng dingding, wala naman siyang nakita. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kurkura at ang unlaon na may kinakalabang isang mabangis na nilalang. Malapit yon sa malaking puno ng kalumpang. Meron yung humpak na mga pisngi at wala itong mga labi. Kaya kitang-kita ang matatalas nitong mga pangil. Payat ang pangangatawan noon, ngunit dasik sa kalamnana. May matulis itong tenga at wala itong mga buhok. At ang balat naman ng nilalang na yon ay animoy balat ng punong kahoy dahil sa bitak-bitak nitong mga balat. Mahal? Mahal, ang kurkur. Kasalukuyang nilalabanan ng hamong na sinasabi nito. Wika ni Raymond kay Dara. Pagsilip ni Dara sa siwang, maging siya ay nagulat din. Napakalakas ng hamong na kahit pagtulungan ng kurkur at unlauna ay di man lang magawa ng mga itong makatama ng solidong pag-atake. Yung unlaon naman, walang kahirap-hirap na ibinabalibag ng hamong. Samantalang ang kurkur ay halos sumuka na ng dugo dahil sa malalakas na atake nitong natatanggap mula sa hamong. May malalim na rin itong mga sugat sa katawan at halos manghina na rin ito. Kaya naman lumabas na silang mag-asawa, dala-dala ang kanilang mga sandata. At mabilis na tinungo ang puno ng kalumpang kung saan sa ilalim nito ay naglalaban ang kurkur at ang hamunga. Paglapit naman nila sa mga ito, agaran naman silang pinigilan ng kurkur. Ipaubayo na sa akin ang isang to. Kayang-kaya namin ito ng alaga ko. Wika ng kurkur kay Raymond at Dara. Kaya? Kulang na lang mag-agaw buhay na kayo ng alaga nyo ha. Sa dami ng pinsala nyo sa katawan. Samantalang ang kalaban nyo, puro galos lang ang naibibigay sa inyo. Tugon ni Dara. Oo, malakas nga siya. Pero alam ko ang kahinaan niya. Walang iba kundi ang puno ng kalumpang. Sagot ng kurkura. Sabay sipol nito. Pagkasipol ng kurkura, mabilis na tumakbo ang unlaon patungo sa puno ng kalumpang. At agad yung pinagkakakalmot nito dahil sa ginawa ng unlauna. Napaatungal ang hamong at halos magwala ito habang papalapit sa unlauna para ito ay pigilan. Ngunit mabilis na inatake ng kurkur ang hamong. Hinawakan nito ang braso ng hamong sabay dakma ng malalapad nitong mga kamay sa muka ng nilalang. Nang magawa yun ng kurkur, buong lakas niya sana itong sasakalin sa liig. Ngunit bahagya pang nakapalag ang hamong, kaya sa balikat niya yung nagawang kagatena. Ang unlaon naman noon patuloy lang sa pagkalmot sa puno ng kalumpang na halos tumagas na ang mga dagta dahil sa pagkakatuklap-tuklap ng mga balat ng puno. Habang ginagawa yon ng unlauna, pansin na ni Dara ang marahang panghihina ng hamong. Ngunit nagagawa pa rin itong makaganti sa kurkura.
na nagawa nitong saksakin ng matatalas na kuko sa tiyan. Kasabay ng pagbalibag nito sa kurkur sa lupa. Bagaman nanghihina na noon ang hamong, pilit itong lumapit sa unlaon. Nang mahawakan ng hamong ang unlaon, dinarag ito noon sa lupa habang pinagkakakalmot. Sa mga di nakakaalam, ang hamong ay isang uri ng malakas na aswang at ang puno ng kalumpang ang kanilang tirahan. At ang kadalasan namang biktima ng mga ito ay ang ibang lahi ng aswang na nagagawi sa teritoryo nila. Wala silang pakialam kahit ano pa yung uri ng aswang. Basta ginusto nila yung kainin, kakainin nila ito. Kahit pa ang mga nakamamatay na gabunan ay walang laban sa mga ito kapag nasa kanilang teritoryo. Ngunit ang nag-iisang kahinaan ng mga hamong ay ang puno ng kalumpang, kung saan nagmumula ang kanilang mga buhay. Kapag namatay ang punong yon, tiyak na rin ang kamatayan ng hamong na nakatira dito. Ngunit kung may kahinaan ang hamong, meron din naman ang kurkur. Dahil lahat ng pinsalang natatamo ng unlaon ay nararamdaman din ng kurkur. Kaya naman kahit naduguan na noon ang kurkur, pilit itong tumayo at tinadyakan ng hamong. Nang magawa yun ng kurkur, buong lakas nitong itinarak ang matatalas nitong mga kuko sa puno ng kalumpang. Napaatungal noon ng malakas ang hamong habang gumagapang sa lupa at pilit na lumalapit sa puno ng kalumpang. Maya-maya pa, lumuhod ang hamong sa harapan ng kurkur. Habang tila nagmamakaawa na wag papatayin ang puno ng kalumpang. Ang kurkur naman noon ay napangisi na lang habang naghahabol hininga, habang nakabaon sa puno ng kalumpang ang mga kuko nito. At sa pagbunot ng kurkur sa kanyang mga kuko, mabilis na umakyat doon ang hamong habang humuhuni na para bang nagdadalamhati. Matapos ng labanan sa pagitan ng kurkur at hamong, tumawa ng bahagya ang kurkur habang nagsasabi ng nagawa nating pasukuin isang mapanganib na kalaban o nilalang. Di baling mamatay na tayo sa laban, wag lang mamatay dahil sa kinain ng ating laman. Uwi ka ng kurkura habang iniinda ang mga sugat at hinihimas ang alaga nitong unlauna. Sa paglapit naman ng mag-asawa sa kurkura, agad nila itong tinanong kung ayos lang ba at kung kaya pa ba nito. Huwag ho kayong mag-alala. Ayos lang kami ng alaga ko. Normal lang sa amin ang magtamo ng malulubhang pinsala habang nakikipaglaban. 1 linggo lang ang kailangan namin para gumaling, sagot ng kurkur. Di na sila noon nakatulog na mag-asawa pagkatapos ng nangyari ng gabing yun. Naghintay na lang sila ng umaga para naman pumasok sa trabaho o sa pagtitinda. 1 linggo din nilang di nakita ang kurkura mula nang mapalaban ito sa hamong. Nang isang gabi, nagpaarap kay Dara ang engkantadong si Hermes. Isang mensahe ang inihatid nito sa kanya tungkol kay Raymond. Malapit na ang pagsalakay ng mga agaras, kasama ang isang malakas na salamangkero na kung tawagin ay mangkukusino at isang uri ng mambabarang na kung tawagin ay mambubunaw. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ni Raymond dahil oo nga't kaya ko siyang protektahan habang hawak niya ang katana. Ngunit sa oras na mabitawan niya ito,
sa isang labanan ay tiyak na ang kanyang kamatayan. Kayang wasakin ni Erduha ang bakod ng Jehovah Satur gamit lamang ang inkantasyon ng mga demonyo. Kaya't hanggat maaari, iha, ingatan mo ang iyong asawa. Paalaala ni Hermes sa panaginip ni Dara. At dahil sa panaginip niyang yun, naalimpungatan siya at biglang nagising. Pagmulat niya, magbubuk ang liwayway na, kaya agad niyang ginising si Raymond para pumasok ng trabaho. Habang nasa daanan, malalim ang iniisip ni Dara habang naglalakad patungo sa merkado. Iniisip niya noon na kung kaya ba niyang protektahan si Raymond sa oras na magtangkang sumalakay muli sa kanila ang mga agaras at sapilitan itong kunin sa kanya. Mahal? May problema ba? Napakatahimik mo ata. Tanong ni Raymond na napansin ang pagiging tahimik niya. Wala, mahal. Iniisip ko lang kung kailan tayo makakalipat ng silay para maging tahimik naman ang ating pamumuhay. Tugon ni Dara. Tapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Matapos ang araw na yun, naging maayos naman ang lahat. Namili na rin sila ng pangangailangan nila noon dahil araw ng kanilang sahod. Ngunit nang sumapit ang gabi, isang di inaasahang tao ang napanaginipan ni Dara. Anak, mukha atang napakalalim ng mga iniisip mo. Kaya maging sa panaginip ko ay sumasagi ka. Anak, tandaan mo, magkarugtong ang ikalawang mundo kung saan tayo napupunta kapag dinadala tayo ng ating gabay sa kanilang kaharian. Kaya alam ko ang lahat ng nangyayari sa iyo dito sa bayan ng Kanlaon. Huwag kang mag-alala. Isang araw, asahan mo ang aking pagbisita. Uwi ka ng kanyang ama sa kanyang panaginip na may garalgal na tinig. Matapos yun, nagising si Dara habang sinasambit ang salitang Itay! Paggising ni Dara, butil-butil ang kanyang pawis noon. Lumabas siya noon ng kwarto para uminom ng tubig sa kanilang kusina. Ang kusina nila ay mayroong konting mga siwang na kayang tanawin ang labas ng kanilang tahanan. Habang umiinom siya ng tubig, bigla niya yung naibuga nang siya ay magulat nang may nagsalita sa labas. Binibining Dara, ako ito, ang Kurkur. Nais ko lang ipaalam na nakabalik na ako. Nga pala, may mga balita kaming nasagap. Ang mga aswang na may lahing agaras ay nagpaplano na kung papaano kanila pababagsakin. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, maghanda kayo, Binibini, dahil yun ang nakatakdang araw ng kanilang pagsalakay. Pero huwag ko kayong mag-alala. Narito lang kami ng aking alaga, handang tumulong sa inyo. At saka nga pala, ang hamong puno ng kalumpang ay handa ring makipaglaban para sa kanyang pagkain. Siguraduhin nyo lang ho na walang makakalapit na nilalang sa puno ng kalumpang. Uwi ka ng Kurkur sa labas ng kanilang tahanan. Ano ba yan? Nakakagulat ka naman eh. Pero salamat sa paalaala mo. Kung may kailangan ka man, huwag kang mahihiyang magsabi ha, sa aming mag-asawa. Tugon naman ni Dara dito. Pasensya na ho. At walang anuman. At saka huwag nyo kaming alalahanin. Kaya ho naming mabuhay ng alaga ko. Kahit isang buwan ho kaming di kumain. Tugon na ng Kurkur bago ito tumalilis papalayo. Alright mga kabagis ko. Yon, part 4 na ng Dara. Nako, nagparamdam na si Tatay Cedric. Delikado.
Bangis na ito. At dahil doon, mag-shoutout din tayo sa episode na to. Shoutout po kay Kabagis James. Shoutout po kay George Arqueolo. Shoutout po kay Fads Kalolong. Shoutout din po kay Rinaldo Masyon. Shoutout din po kay Bulag na Anghel. Nako, si Lolo Bidan ata to Shoutout din po kay Boboy Cervantes. Shoutout din po kay Ruel Pedrera. Shoutout din po kay Daisy Saban Kunag at kay Edgar Kunag. Yun, mag-asawa. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Pilar Roquepo. Shoutout din po kay Nonoy Oreta Baria. Shoutout din po kay Edwin Antonio. Yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.